Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, pakinggan po natin ang kwento ng buhay at pakikipagsapalaran ni Donnie. Sa murang edad, namulat siya sa hirap ng buhay nilang maglola. Dahil dito, nagagawa niyang sumama sa kanyang mga kabarkadang sinapaing at otep sa iba't ibang klasing racket. Basta't may kita, pasok sa kanila. Isa sa madalas nilang gawin ay ang pangunguha ng itlog ng mga hantik o malalaki at mapupulang langgam na ibinibenta naman nila sa isang mayamang kababaryo na kilala sa hilig sa exotic foods. Sa tuwing makakahanap sila ng maraming itlog, tiyak na may pang-ulam at konting pera silang maiuwi. Pero isang araw, hindi nila alam na ang simpleng pagsunod nila sa utos ng matanda na kunin ang reyna at mga itlog nito ay ang siyang magdadala sa kanila sa sitwasyong delikado. Puno ng kababalaghan, takot at misteryo. Isang aswang ang magpapakita kay Donnie at hihingiin nito ang mutyang nakuha niya mula sa pugad ng mahiwagan langgam. Ano nga kaya ang tunay na kapangyarihan ng mutyang ito? Bakit ito hinahabol ng isang nilalang na handang pumatay para lamang makuha ito? Hanggang saan kaya ang kayang ipaglaban ni Donnie sa mutya? Kaya ba niyang ipagpalit ito para sa kaligtasan ng kanyang sarili at mga kaibigan? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang umaga, sa maliit na kubo sa gilid ng palayan, abala si Donnie sa pag-aayos ng bayong. 10 taong gulang lang siya, pero sanay na sa mga gawaing pangmatanda. Nakaupo siya sa papag. Maingat na hinihila ang lubid at iniikot ito sa bunganga ng bayong. Sa tabi niya ay nakalapag ang patpat na gamit nila sa pangunguha ng itlog ng hantik. May konting bahid pa ng dagta mula sa huli nilang pag-akyat sa puno. Mula sa kusina, kumalat ang amoy ng kape na tinitimpla ng lola niya. Daddy, apa! Halika na! Kumain ka na muna ng pandesal bago ka umalis. Opo, Lola. Pero babaunin ko na lang po. Kakainin ko na lang po sa daan. Pagkasabi nito, isinabit niya ang bayong sa balikat at kinuha ang tinapay. Lumabas siya ng bakuran at nagsimula ng maglakad ng mabilis. Kahit nakapaalang, sanay na siya sa gaspang ng lupa at sa tusok-tusok ng damo sa kanyang dadaanan. Pagdating niya sa kanto, nakita niya ang 2 niyang kaibigan na naghihintay. Sila ay walang iba kundi sina Paing at Otep. Parehong may bitbit na sako at nakasuot ng mga lumang sombrero. Oy, bilisan mo naman! Pambira na yan, oo. Akala ko ba maaga tayo para mauna tayo kina Boyet at sa mga pinsan niya? Oo na, nandyan na ako. Bakit ba kasi ang tagal-tagal mo? Kanina pa kami naghihintay nitong si Otep eh. Eh paano? Inayos ko pa kasi itong bayong eh. O tara na. Baka mamaya puro sirampugad talagang abutan natin doon. Oo nga naman. Sayang ang araw.
baka hindi tayo kumita kung mauunahan tayo, di ba? Baka mamaya niyan masulot pa nila yung suki nating si Mang Silvio. Aba, hindi pwede yun. Si Mang Silvio, sa atin lang bumibili, di ba? Oo nga, pero baka mamaya niyan makita niya na may dala na yung iba. Baka sa kanila na bumili. Kaya nga, bilisan na natin, tara na! Nagsimula na silang maglakad. Palabas ng baryo. Dumaan sila sa isang makitid at maputik na daan. Patungo sa bakuran ng isang maliit na bahay kung saan nagsisimula ang masukal na parte ng gubat. Habang naglalakad ang magkakaibigan, pinag-uusapan na nila kung aling pugad ng hantik ang uunahin at kung paano hahatiin ang kita kapag nabenta na nila ang mga itlog. Si Mang Silvio ang kanilang suki pagdating sa bentahan ng mga itlog ng hantik. Isa itong lalaking payat, may mahabang leeg at medyo hukot ang katawan. Kilala ito sa baryo nila na mahilig sa mga eksotik na pagkain, lalo na sa mga itlog ng hantik. Ayon dito, pampalakas daw kasi ng tuhod ang pagkain na yon. Basta't maganda ang kalidad ng itlog at hindi durog, tiyak na bibilhin niya sa halagang magugustuhan na ng mga bata. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa bungad ng gubat. Doon na sila nagsimulang tumingala sa mga puno. Sinusuyod ng tingin ang bawat sanga kung may nakabitin bang pugad ng hantik. May ilan silang nakita pero halos lahat ay wasak na. Halatang may nakauna na sa kanila. Ako po, sinasabi ko na nga ba at naunahan na naman tayo eh. Pambira talaga yung boyet na ino. Panira talaga ng diskarte. Palagi na lang tayong ginagaya sa mga racket natin. Oo nga, dati hindi naman yan pumupunta rito eh. Simula nang makita tayong kumikita sa pagbebenta ng itlog ng hantik, bigla na lang sumusulpot. Ang masama pa niyan, parang sinasadya tayong unahan. Kahapon lang, halos lahat ng pugad sa kabila ng ilog, inubos nila, di ba? Nakakaasar na nga eh. Hindi man lang makaisip ng ibang diskarte. Parang palaging nananadya. Visit siya. Ay oo, sinabi mo pa. Tandaan niyo dati, nung nag-iipon tayo ng baon ng nyog para ibenta sa mga maguling, aba, ilang araw lang, namumulot na rin sila. Ay oo, tanda ko yun. Diba, binabaan pa nila yung presyo, kaya naagaw nila yung suki natin. Oo, tapos naganap tayo ng ibang pagkakakitaan, di ba? Namulot tayo ng mga itinatapong troso sa ilog. Malaki-laki sana ang kita natin doon, kahit medyo delikado. Kaso, ilang araw lang din, nakikipag-agawan na naman sila. Isip ko nga eh, paano kaya nila nalalaman lahat ng racket natin? Naku, malamang alam ko na kung paano. Eh paano nga? Minsan, narinig ko si Kuya Lando mo sinasabi sa mga lasinggero sa tindahan nila Boyet kung ano ang pinagkakakitaan natin. Malamang, doon niya naririnig lahat. Panay ang bida niya na malaki daw ang kinikita mo sa pangunguha lang ng mga itlog ng hantik. Kaya pala hindi tayo makapagsikreto eh. Ipinagkakalat pala ng kuya kong batugan ng mga diskarte ko. Ay nako, nakakainis na talaga. Pesting buhay to, oo. Oh, huwag ka na muna magalit ng sobra dyan. Kasi meron pa akong sasabihin na mas ikakainit pa ng ulo mo. Ano yun? Sinabi nila dun sa mga tao na sila raw ang nauna sa ganitong racket. Aba, sila pa ngayon ang bida ha. Tapos tayo nakikigaya lang. Ayos din. Ang kakapal ng mga muka. Hayaan niyo na sila. Mabuti pa, pumasok na lang tayo sa bandaron at baka sakali may makita tayong pugad ng hantik. Mabuti pa nga. Kumilos na tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makalayo na sila. Medyo nadidismaya na sila pero hindi pa rin sila
tumitigil. Sige lang, sigurado ako na makakakita rin tayo. Huwag kagad tayong susuko. Nako, kapag hindi talaga tayo kumita ngayon, sasapakin ko na talaga yung pagmumukha ng boyet na yon. Huwag na, Paeng. Hindi naman natin kailangan makipagbasagan ng ulo eh. Oo nga naman, Paeng. Tsaka baka masumbong ka pa sa barangay at ikaw pa ang mapagalitan. Ikaw rin. Napailing na lang si Paeng nang marinig ang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman, wala na siyang nagawa kundi ang maglakad na lamang ng maingat dahil may mga malalaking ugat ng puno ang nakausli sa lupa. Kailangan nilang maging maingat sa paglalakad para hindi sila matisod. Patuloy pa rin sila sa pagmamasid at pagsipat sa mga puno hanggang sa napansin ni Donnie ang isang puno ng mangga na may nakabitin na malaking pugad sa itaas. Ayun oh! May pugad! Agad na tumingala ang dalawa niyang kaibigan at tinignan ang tinuturo niya. Napangiti sila nang makita ang pugad ng hantik. Malaki ito, hugis bilog na medyo pahaba. Gawa ito sa pinagdikit-dikit na tuyong dahon at pinatigas ng dagta at laway ng langgam. Makapal ang gilid at may maliit na butas sa ibabang parte at doon labas-masok ang mga hantik. Tignan nyo! Swerte tayo sa isang to! Sigurado, malaki at bumbu pa! Kunin na natin! Teka! Sino pala ang aakyat ngayon? Aba, tignan nyo naman. Mataas yung puno oh. Hindi yan abot ng panungkit natin. Oh, ako nakahapon ha. Kayo naman ngayon. Tad-tad pa ako ng kagat eh. Halos magdamag akong nagkamot kagabi. Ang kati-kati kaya. Sandaling natahimik ang tatlo. Tumingin si Paeng kay Otep. Otep, ang mabuti pa ikaw na. Ikaw ang pinakamagaling umakyat, di ba? Ay naku, sige na nga, ako na. Walang problema sa akin yan. Basic. Pagkasabi nito ay may inilabas ang bata mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Teka. Ano yan? Pangontra to sa mga kagat ng langgam. Hey, pangontra? Paano naging pangontra yan eh? Mukhang tubig lang naman yan eh. Gagana ba yan? Gagana to. Kasi binili to ng nanay ko sa isang sikat na albularyo doon sa kabilang bayan. Kapag ipinahid mo daw to sa iyong katawan, hindi ka nakakagatin ng anumang hayop o kaya ng insekto. Aba, patingin nga ako niyan. Kinuha ni Paeng ang maliit na bote. Binuksan niya ito at dahan-dahang inamoy. Alam mo, tama si Donnie. Mukhang tubig lang naman to eh. Baka naloko ng albularyo ang nanay mo. Hala kayo, huwag niyong pagtawanan to. Mahal pa nga to nabili ni nanay eh. Tinakas ko lang kasi alam kong makakatulong to sa atin sa pangunguha ng itlog tapos pagtatawanan niyo lang, salbahay kayo ah. Sorry tol, hindi pa kasi kami nakakakita ng pangontra sa mga langgam eh. Pero sige nga, subukan mo para makita natin kung gagana nga yan. Talagang susubukan ko to. Ayoko magaya sa'yo na puro kagat ang mukha at katawan. Ang yabang naman ito. Eh paano kung hindi yan gumana? Gagana to. Tignan nyo kasi. Ako ang magiging hari ng mga langgam, tandaan yan. Baka nga magmano pa sila sa akin mamaya pag nakita ako sa taas eh. Aba, gusto ko yung makita. O sige na. Umakyat ka na at patunayan mo sa amin. Pinisil-pisil ni Otep ang bote at nilagyan ng likido ang kanyang dalawang kamay. Pinahid niya ito sa kanyang mga braso at binti. Ganon din sa kanyang muka. Lumapit siya sa puno
at nagsimula ng umakyat. Sanay na sanay itong umakyat. Mabilis ang kilos niya. Si Donnie at Paing naman ay nakabantay lamang sa baba. Hawak ang patpat at bayong. Hoy Otep! Ingat ka dyan ha! Baka mamaya madulas ka! Relax lang kayo! Huwag kayong kabado masyado! Habang papalapit siya sa pugad, sinisilip niya kung may lumalabas ba na langgam. May ilan siyang nakitang gumagalaw sa labas, pero hindi ganun karami. Ano, Otep? Kailangan mo ba ng sako dyan? Hindi na kailangan. Ibababa ko na lang ito ng buo sa inyo, pipitasin ko na lang. Pag-abot niya sa sanga, kung saan nakakabit ang pugad, sinubukan niyang hawakan ito sa parte na walang butas. Maingat niyang inikot ito para mapitas ng dahan-dahan. Bilisan mo! Baka mamaya lumabas na ang mga bantay! Chill lang kayo. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi ako kakagatin ng mga to. Ako ang hari nila. Maya-maya, napansin nilang unti-unti nang naglalabasan ang ilang hantik mula sa butas ng pugad. Gumagapang ang ilan, papunta sa kamay ni Otep. Ngumisi si Otep na wala ngang kumagat sa kanya. Oh, ano? Kita nyo? Sabi ko na sa inyo hindi nila ako kakagatin Ang galing, di ba? Oo nga no! Ang galing nga! Ayos na ayos yan! Sa wakas, ay nakuha na niya ang pugad. Maingat niya tong ibinaba. Inabot kay Paing na agad inilagay sa bayong. Ayos! Buo pa! At walang kasira-sira! Sulit to! Siguradong bibili ni naman Silvio to ng mahal. Talagang bibili niya yan na mahal. Tiba-tiba tayo kung palaging ganyan na makukuha natin ngayong araw. Tama ka! Kaya nga mamaya, pag may nakita tayo ulit na pugad, ikaw ulit ang aakyat. Walang problema yun. Di ba sabi ko nga sa inyo, hari ako ng mga langgam. Ama, ikaw na lang muna ngayon para magtuloy-tuloy ang pagiging hari mo. Nagtawanan silang tatlong magkakaibigan at muli nang naglakad. Dala ang pag-asa na makakahanap pa sila ng mas marami. Nagpatuloy pa sila sa kanilang kwentuhan. Alam nyo, naalala ko tuloy yung kwento ni Lola Sabel sa akin kagabi tungkol sa reyna ng mga langgam. Ano? Reyna? Ito ba yung pinakamalaking langgam na nakikita natin sa mga pugad? Ano naman ang naikwento ni Lola? Sabi niya, meron daw reyna ng mga langgam na may taglay na hiyas. Kapag nakuha mo daw yun, kahit na anong klaseng langgam daw, susunod sa'yo. Hala, talaga? Totoo ba yan? Oo, totoo daw. May mga tao daw talaga na naghahanap ng ganun. Kasi yung may hawak nun, pwede niyang utusan ng mga langgam. Kahit gaano pa karami, pwede niyang tawagin kung saan niya gusto. At iipunin niya yung mga yun para protektahan siya. Ano ka mo, protektahan? Para naman saan? Hindi ko alam eh. Depende siguro kung anong kailangan mo o kung ano ang iuutos mo sa kanila. Gagawin nila kahit ano. Aba, gusto ko yan Literal na magiging hari ka talaga ng mga langgam pag nagkataon. Tama ka. At hindi lang yun ang kapangyarihan ng hiyas. Nakakapagpagaling pa daw ito. Kapag natuklaw ng ahas o nakagat ng anumang masamang hayop, ilalapat mo lang yung hiyas dun sa sugat. Tapos, gagaling na kagad. Aba, maganda nga yan Pero kung ako magkaroon ng hiyas na yun, isa lang ang gusto kong ibigay niya sa akin. Ano? Gusto kong ituro nila sa akin kung nasa ng pugad na may maraming itlog. Pwede yun. Tapos, hindi ka rin nila kakagatin kasi ang tingin ng mga langgam sa'yo, isa ka sa kanila. Meron ba talagang ganun? Parang hindi naman ka panipaniwala. Meron, Paing. Nako, kung nakita mo lang yung mukha ng lola ko kagabi, mapapaisip ka rin talaga eh. Kung ganun,
Alam ba ni Lola kung saan tayo makakakita ng ganon? Baka wala pang nakakakita ng ganon eh. Mahirap daw talaga kasing makakita nun. Di daw madalas nagpapakita ang pugad ng Reyna na yun. Ganon ba? Nako, saka na lang ako maniniwala kapag may nakita na tayong hiyas. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Pero sinasabi ko na sa'yo, hindi gumagawa ng kwento ang lola ko. Okay, sige na. Sabi mo eh. O siya, paano? Tara na. Napaismid si Donnie habang mahigpit na hawak-hawak ang kanyang bayong. Sa isip niya, balang araw ay mapapatunayan din niya na totoo ang mga sinabi ng kanyang lola Sabel. Kahit na ngayon ay parang walang naniniwala sa kanya. Para sa kanya, sapat na muna na makahanap silang muli ng pugad upang maibenta kay Mang Silvio at kumita kahit kaunti. Pagkatapos ng halos kalahating araw na paglalakad, paghahanap at pag-akyat sa mga punong kahoy, nakalap din nila ang halos kalahating sako ng laman mula sa mga pugad na natagpuan nila. Pawis na pawis sila at pagod, pero masaya sila dahil sulit ang kanilang pagod. Nang masiguro nila na sapat na ang dami ng kanilang nakuha, nagsimula na silang maglakad pa uwi. Dala ang pag-asang makakahanap pa sila ng mas marami sa susunod na lakad nila. Bumalik na sila sa baryo at agad ding dumiretso sa bahay ni Mang Silvio. Matatagpuan ang bahay na yon sa dulo ng baryo at nakatago sa likod ng sagingan. Malaki at matibay ang bahay. Gawa sa matitibay na kahoy at pader. May malawak na balkonahe na may upuan na yari sa ratan. At sa gilid nito ay nakasabit ang ilang mamahaling paso na puno ng mga magaganda at bihirang makita na halaman. Sa bakuran, nakaparada ang isang bagong modelo na motorsiklo at isang tricycle na ginagamit niya sa kanyang negosyo. May maliit at luma din siyang kamalig sa likod na hindi niya pinapalapitan sa kahit na kanino. Kilala si Mang Silvio sa baryo bilang isa sa may pinakamatagumpay na kabuhayan. Bumibili at nagbibenta siya ng iba't ibang produkto mula sa mga magsasaka. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan ay wala siyang pamilya. Mag-isa lang siyang naninirahan sa magarang bahay nito. Tao po! Tao po, Mang Silvio! Tao po! Naku, malas. Wala pa yatang tao ah. Meron yan. Para namang hindi ka pa sanay sa matandang yon. Maya-maya nga ay bumukas na ang pinto. Lumabas si Mang Silvio. Mabilis na napunta ang tingin niya sa dala nilang bayong na may lamang sako sa loob. Aba, mukhang marami kayong nakuha. Opo. Halos kalahating araw po kami naghanap eh. Magaling naman kung ganun. Halika kayo, pumasok kayo rito sa balkon. Maupo muna kayo dyan. Sumunod naman ang tatlo at umupo sa malapad na upuang ratan. Pumasok ang matanda sa loob at bumalik dala ang ilang malinis na lalagyan. Binuhos niya ng dahan-dahan ang mga itlog mula sa sako. Kumuha siya ng ilan, pinagmasdan ng mabuti, sinisipat-sipat pa sa araw. Inikot sa kanyang daliri, parang may hinahanap sa bawat piraso. Ano kayang ginagawa niyo? Aba, malay ko. Hindi nakapagpigil magbulungan ng dalawa habang si Mang Silvio naman ay abala pa rin sa pagsusuri. Paminsan-minsan ay lumalapit pa ito sa gilid ng balkonahe para masilayan ng mga ito sa liwanag ng araw.
Nakita rin nila na inaamoy pa ito ng matanda bago ilagay sa iba pang lalagyan. Teka, ba't niya kaya inaamoy ano? Shh! Huwag kayong maingay. Baka mamaya marinig pa kayo Ilang sandali pa, lumapit na sa kanila si Mang Silvio. Magagandang mga nakuha niyo mga bata. Pero konti lang kasi ang malalaki. Kaya heto bayad ko. Naglabas siya ng pera at iniabot yon kay Donnie. Nadismaya sila sa perang ibinayad nito. Hindi yon ang inaasahan nilang matanggap. Teka lang po, Mang Silvio. Bakit po kaunti lang po ang bayad nyo? Madami po yung itlog Oo nga naman po. Tapos sigurado pa kaming walang mga basag yan dahil iningatan po namin ng sobrang pagkuha sa mga yan. Mga bata, alam nyo kasi, maraming supply ngayon May nakauna na sa inyo at yung bayad na ibinigay ko sa inyo, pareho lang din sa presyo na ibinigay ko sa kanila. Ganito rin karami yung nakuha nila. Pero hayaan nyo, kapag hindi sila nakapagbigay sa akin, babalik sa dating presyo ang mga itlog at babayaran ko kayo ng mas malaki. Siyempre, kayo ang suki ko. O heto pa idagdag nyo na dyan pag merienda nyo. Iniabot niya pa ang ilang pirasong barya bilang dagdag. Ngumiti siya sandali, tapos pumasok na ito sa loob ng kanyang bahay. Nagkatinginan silang tatlo, tapos ay napayuko at napalabi. Itinago ni Donnie ang pera sa kanyang bulsa. Naglakad na sila palayo sa bahay. Sino kaya ang nakauna sa atin, ano? Abay, sino pa ba? Di sila Boyet. Pwisit talaga. Sigurado ako sila yun. Inunahan na naman tayo ng unggoy na yun. Alam nyo, gigil na talaga ako dun Umanda siya sa akin pag nakita ko siya. Malilintikan talaga siya. Sumusobra na siya Nananadya talaga Kaya nga. Sandali lang. Huwag naman nating daanin sa init ng ulo to. Hindi naman solusyon ng pakikipagbasagan ng muka sa problema natin Anong hindi, Donnie? Mas mainam na mabigyan na ng leksyon yon para magtanda na at hayaan na tayo sa mga diskarte natin. Hindi titigil ang visit na yun hanggang hindi tayo nasasapawan. Oo nga, pero hindi talaga solusyon ng pakikipag-away. Mabuti pa ay mas agahan na lang natin para maunahan natin sila at mabigyan tayo ng tamang presyo ni Mang Silvio, di ba? Isa pa yung matanda na yan Ang dami-dami nating nakuha tapos ganun lang ang ibinayad niya sa atin. Kaya nga. Ay nako. Kung saan na lang may ibang mapagbebentahan, doon na lang natin ibenta para hindi tayo lugi, di ba? Ang kaso nga, siya lang naman ang bumibili ng ganito dito sa baryo. Kahit gustuin nating ibenta sa iba ang mga itlog, wala naman tayong pagpipilian, di ba? Nang makarating sila sa malilim na bahagi ng daan, saglit silang huminto. Pumuesto sila sa tabi ng isang puno at doon hinati ang kanilang kinita. Inilatag nila ang sako at doon maingat na inilagay ang mga pera. Binilang nilang isa-isa ang mga barya at papel at hinati sa 3 parte. Pagkatapos itong maibulsa, muli silang nagkatinginan at isa-isang tumango. Isang tahimik na senyales na tapos na ang hatian at maaari na silang magpatuloy sa paglalakad pauwi. Kinagabihan ay mahimbing na natutulog si Mang Silvio sa kanyang maluwag at maayos na silid. Sa gitna ng kanyang pagtulog, nagsimula siyang managinip. Naglalakad siya papasok sa loob ng isang gubat. Hindi niya alam kung paano siyang nakarating doon. Ngunit patuloy lang siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa harap ng isang malaking puno ng balete. Agad siyang napatingala sa itaas nito at doon
ay may nakita siyang isang malaking pugad ng mga hantik. Napakalaki nito, halos kasing taas ng isang tao. Hindi siya nag-atubiling umakyat sa puno at gamit ang panungkit ay inabot niya ang pugad hanggang sa malaglag ito sa lupa. Pagbagsak nito, biglang naglabasan ang napakaraming mga hantik, malalaki at tila handang makipaglaban. Ang ilan pa nga sa kanila ay pinalibutan ang pugad. Bumaba si Mang Silvio sa kabila ng tapang at dami ng mga nakikita niyang langgam, ay hindi siya natakot. Alam niya na may mahalagang bagay siyang makukuha sa pugad na yun. Binugaw niya ang mga langgam at maya-maya pa ay lumabas na nga ang reyna nito. Makintab ang katawan nito, kasing laki ng isang kamao ng tao, at sa bibig nito ay may bagay na kumikislap. Mabilis niyang nilapitan ang reyna at pinatay ito. Kinuha niya ang iyas mula sa bibig ng insekto at tinitigan ito ng matagal. Labis siyang natuwa habang pinagmamasdan ang hiyas. Itatago na sana niya ang hiyas sa kanyang bulsa nang bigla siyang sugurin ng mga malalaki at matatapang na mga langgam. Kinagat nila siya sa binti, sa braso at sa leeg, at sa bawat kagat, unti-unti siyang nanghina hanggang sa bumagsak siya sa lupa at doon siya namatay. Bigla siyang nagising, hingal na hingal at pawis na pawis. Pabihira! Bisit na panaginip yun ah! Ngunit makalipas ang ilang segundo, bigla siyang napangiti. Ang panaginip na yun, sigurado ko, itinuturo niya sa akin kung saan makikita ang hiyas. Kailangan kong makuha yun, kahit na ano pa ang mangyari. Muling sumilay ang kakaibang ngiti sa kanyang muka. Alam ko na kung ano ang gagawin ko para magtagumpay. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa kanyang aparador. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang maliit na kahon na yari sa bakal. Maingat niyang binuksan ito at mula roon ay inilabas niya ang ilang lumang litrato ng kanyang ama at ina. Tinitigan niya ang mga ito ng matagal. Saka nagsalita. Konting panahon na lang, muli na tayong magkakasama at wala nang makakapigil sa atin. Itinaas niya ang mga litrato na halos idikit na niya sa kanyang muka. Gagawin ko ang pangako ko sa inyo. Hahanapin ko yung mutya ng reyna ng mga langgam. Alam ko, yun lang ang tanging paraan para mabubuhay kayo uli. Pagkatapos nun, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Tumalim ang kanyang mga ngipin. Naging mapula ang kanyang mga mata at naging itim ang kulay ng kanyang balat. Humaba ang kanyang mga kuko at gumalaw ang kanyang katawan na parang hayop. Ang dating anyo nito na isang ordinaryong matanda ay napalitan ng isang nakakatakot, nakakakilabot at mapanganib na itsura. Si Mang Silvio ay isang aswang na handang gawin ng lahat. Matagpuan lamang ang mutya. Matapos yun, naglakad siya papunta sa likod ng bahay. Huminto siya sa harap ng kanyang lumang kamalig. Maingat niyang binuksan ang pintuan. Agad niyang naamoy ang isang mabahong amoy. Sa loob, may mga lalaking nakagapos ang mga kamay at paa. May busal ang kanilang mga bibig at nakatingin sa kanya. Isa sa mga ito ang hinila niya at dinala sa gitna.
Inalis niya ang nakabusal sa bibig ng lalaki. Wag po, wag po, wag po. Diyos ko, tulungan niyo ako. Wag po! Pilit niyang kinakalas ang tali. Nanginginig ang buong katawan, habang hanluwa ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Huwag ka nang mag-ingay. Walang may tutulong yan. Dahil wala namang makakarinig sa'yo dito. Mas lalo pa siyang lumapit. Halos idikit na niya ang kanyang muka sa leeg at tenga ng biktima. Sir Silvio, maawa ka naman oh. May pamilya ako, sir. May mga anak ko, pakiusap po. Wag, sir. Hindi pa ako handang mamatay. Maawa ka naman sa akin. Kumakabog na ang dibdib niya. Halos mabaliw sa takot habang nakikita ang matutulis na pangil na dahan-dahang umaangat mula sa bibig ng matandang lalaki. Mas maganda ka kung may pamilya ka. Kasi pagkatapos mo, sila naman ang isusunod ko. Hindi, wag. Wag ang pamilya ko. Hayop ka. Demonyo ka talaga. Malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. Sinubukan niyang sumipa, pero lalo lang siyang nasaktan dahil sa mahigpit na pagkakagapos. Diyos ko, patawad po sa lahat ng mga naging kasalanan ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Ayoko pong mamatay ng ganito. Tumigil ka na sa kakasigaw mo. Wala namang makakarinig sa'yo. Lahat ng tao dito tulog na. At kung gising man sila, hindi sila makikialam. Dahil takot din sila. Kaya huwag ka nang pumalag. Ngumisi ito at mas lalo pang ipinakita ang mga pangil. Teka, anong gagawin mo? Wag! Biglang isinubsob ng halimaw ang kanyang muka sa leeg ng biktima. Napaigik ang biktima. Dahan-dahang nawalan ng lakas habang sumisirit ang dugo. Patuloy lang si Mang Silvio sa pagkain. Wala siyang pakialam sa panginginig at paghina ng kanyang biktima hanggang tuluyan na itong mawalan ng buhay. Ilang minuto ang lumipas bago siya tumigil. Inihagis niya sa gilid ang wala ng buhay na katawan at pinunasan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Malalim ang kanyang paghinga, ngunit halata sa mukha niya ang kasiyahan dahil sa labis na kabusugan. Tumayo siya at tinignan pa ang dalawang lalaki na nasa loob ng kamalig. Tahimik lamang ang mga ito, ngunit bakas sa kanilang mga muka ang matinding takot matapos masaksihan ang ginawa ng aswang sa kanilang kasama. Nakabusal din ang kanilang mga bibig, kaya tanging pag-ungol at pag-iyak lamang ang kanilang nagawa. Well, huwag kayong mag-alala. Hindi pa niyo oras. Matulog na muna kayo. Lumabas na siya. Hila-hila ang katawan ng pinatay niyang tao. Muli niyang isinara at ikinandado ang pinto. Sinigurong walang makakatakas. Tahimik siyang naglakad patungo sa sagingan. Sa lilim ng mga daon, may nakahandang malalim na butas. Hinukay niya ito. Ilang araw na ang nakakalipas. Walang alinlangan, inihulog niya roon ang bangkay. Ayos. Mas lalong lulusog ang mga saging ko. Nakangiti siyang bumalik sa bahay. Walang makikitang anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang ginawang kahayupan.
Pumasok na siya sa kanyang silid at sabay nahiga. Bago siya matulog, bumalik ang katahimikan sa kanyang bahay at bakuran. Ngunit sa likod ng katahimikang yun, wala ni isang tao sa baryo ang nakakaalam ng totoong ginagawa ng matandang yun. Samantala, sa kabilang dulo naman ng baryo, si Donnie ng mga oras na yun ay gising pa rin. Nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay. Nakatukod ang mga siko sa tuhod at nakatingala sa langit. Tahimik siyang nag-iisip. Mula sa kanyang likod ay may narinig siyang marahang yabag na papalapit. Donnie, ano ginagawa mo riyan sa labas? Abay, malamok na dyan na po. Makakagating ka pa. Lola, hindi pa po kasi ako inaantok. Iniisip ko po kasi sina nanay at tatay. Umupo si Lola Sabel sa tabi ng bata. Dahan-dahan niyang inilapag ang lampara sa pagitan nila. Ilang sandaling hindi nagsalita. Pareho silang nakatingala sa langit na para bang may hinahanap. Matagal na silang wala, Apo. Pero naniniwala ako na binabantayan nila tayo mula dyan sa itaas sa pamamagitan ng mga bituin. Talaga po, Lola? Oo naman. Hindi nga lang natin sila nakikita. Pero tayo, nakikita nila tayo panigurado. Miss na miss ko na po sila, Lola. Minsan po napapaisip po ako kung bakit kailangan silang kunin kagad. Sana po nandito pa rin sila at kasama natin. Apo, may mga bagay sa mundo na hindi natin hawak. Pero kahit wala na sila, nandito naman ako. At hanggat kaya ko, aalagaan kita, aking apo. Napatingin si Donnie sa kanyang lola at pilit na ngumiti, ngunit mababasa sa kanyang muka ang lungkot na hindi niya maitago. Salamat po, Lola. Pero ano po ba talaga ang kinamatay nila, Lola? Hindi niyo pa po sinasabi sa akin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. May mga kwento na hindi pa panahon, Apo, para marinig mo. Pero darating din ang araw at malalaman mo rin ang lahat. Sige po, Lola. Pero kung talaga pong hindi ko pa pwedeng malaman, ayos lang naman po. Maghihintay na lang po ako kung kailan po pwede. Muling natahimik si Donnie. Pero maya-maya pa, biglang nangunot ang kanyang noo. Oh, bakit naman biglang naging ganyan ang mukha mo, Apo? Iniisip ko lang po kasi, Lola, kung posible bang mabuhay po ulit ang mga patay. Biglang kumunot ang noo ng matanda nang marinig ang tanong na yon mula sa kanyang apo. Bakit mo naman naitanong yan, Apo? Ewan ko po. Minsan kasi naiisip ko lang, baka po merong paraan o bagay na makakapagbuhay sa mga patay. Para po makasama at makilala ko po ang mga magulang ko. Hay nako, por Diyos, por santong batang ito. Ano ba yung hinihiling mo, Apo? Huminga ng malalim si Lola Sabel at dahan-dahang umiling. Huwag mong subukan, Apo. Delikadong mga ganyang bagay. Hayaan mo na lang kung nasaan na ang mga magulang mo. Hindi tama na muli mo silang bubuhayin. Kasalanan yun sa Diyos, Apo. Ibig sabihin meron nga po, Lola. May paraan para mabuhay ulit sila. Bakit hindi po natin subukan? Hindi yun ganun kadali. May kapalit na mga ganyang gawain. Hindi kasi normal ang pagbabalik mula sa kamatayan. Kapag pinilit mong buhayin ng isang patay na, may mga bagay o tao na kailangan mamatay para pumalit. At madalas, mas malala pa ang kapalit. Paano niyo pong nasabi? May kilala po ba kayong gumawa nun, Lola?
Nakwento lang sa akin noon ng mga kakilala kong albularyo din. Ito ay tungkol sa mga taong hindi matanggap ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Gumamit sila ng mga ritual at kung ano-anong mga mahika. Pero lahat nang bumalik apo. Hindi na sila tulad ng dati. Buhay nga sila, pero wala na silang kaluluwa. Mapanganib ang mga ganong nilalang apo. Kaya wag mo nang tuksuhin ang sarili mo. Wag mo nang subukang alamin kung paano. Sa halip na tumugon, ay muling napatingin sa langit si Donnie. Naupo pa silang dalawa ng kanyang lola ng ilang minuto hanggang sa inaya na siya ng kanyang lola na pumasok na sa loob ng bahay. Hala, gabi na apo. Mabuti pa ay matulog na tayo. Baka bukas hindi ka magising ng maaga, sige ka. Mahuhuli na naman kayo ng mga kaibigan mo sa pagkuha ng mga itlog ng hantik. Ay, oo nga po pala no. Tumayo na si Lola Sabel at naglakad papasok sa kanyang bahay. Sumunod na rin siya sa kanyang lola. Isinarado na ang pinto at natulog. Tanghaling tapat at tirik na ang araw. Sina Donnie, Paeng at Otep ay nasa harap na naman ng bahay ng matandang si Mang Silvio. Masayang-masaya ang tatlo nang abutan sila ng malaking halaga. Parang biglang nawala ang pagod nila sa laki ng perang hawak nila. Mas marami ang nakuha nila kahapon, pero ngayong araw, mas malaki ang bayad sa kanila. Lalo tuloy lumapad ang ngiti nila. Pero sa likod ng ngiti ni Donnie, nagtaka kung bakit ganun. Pero agad namang nagpaliwanag ang matanda. Wala kasing dinala ngayon yung kakompetensya nyo na si Boyet. Nagpasalamat ang tatlo sa matanda, pero maya-maya pa ay napatitig si Paeng sa nakangiting matanda. Mang Silvio, ano po bang ginagawa niyo po sa mga itlog na binibili niyo? Inuulam ko. Masarap yan, lalo na pag nilaga at may kasamang asin. Nauubos niyo po? Di ba ang dami-dami po nung dala namin kahapon tapos sabi niyo po may dala pa sila Boyet. Paano niyo po nakakain lahat yun? Hindi naman agad-agad. Tinatabi ko rin ang iba. Tapos naman ay pinapakain ko sa mga alaga kong hayop. Tulad ng manok at mga isda. May alaga po kayong mga manok at isda? Nasaan po? Kayo talaga mga bata kayo. Ang dami niyong tanong. Basta meron akong bukid kung saan may pinapaalagaan akong mga manok at isda. Basta wag na kayo masyadong madaldal. Ang importante, binabayaran ko naman kayo na maayos. Nagkibit balikat ang tatlo. Tumango na lang sila sa sinabi ng matanda. Wari galit ito. Hindi na sila masyadong nag-isip kung totoo o hindi. Basta may kita sila. Pagkatapos ng usapang yon, ay biglang nagbago ang tono ni Mang Silvio. Ay sandali nga pala. Bigla akong naalala. May ipapagawa pala ako sa inyong tatlo. Napatingin ng tatlo sa matandang lalaki. May gusto kong puntahin nyo. Isang lugar kung saan matatagpuan ang isang kakaibang pugad ng mga hantik. Ano po, Mang Silvio? Kakaibang pugad ng mga antik? May kinuhang ballpen at papel ang matanda mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay iginuhit niya ang isang malaking bagay na parang bilog na may mga butas na nakakabit sa isang puno. Agad na namangha ang tatlong bata. Wow! Ang laki naman yan, Mang Silvio! Ganyan po ba talaga kalaki yan? Anong klaseng langgam ang nakatira dyan, higante? Hindi naman higante. Pero mahiwaga ang mga langgam na yon. Kakaiba sa lahat ng mga langgam na makikita nyo. At ang mga itlog nila, mahalaga para sa akin.
Medyo nag-alangan ang tatlo. Halata sa mukha nila na parang natatakot sila sa laki ng pugad na nakikita nila sa papel. Hindi po ba delikado yun? Baka po kagatin kami. Umiling ang matanda pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Makinig kayo. Bibigyan ko kayo ng malaking pera kapalit niyan. Mas malaki pa. Triple ng binibigay ko sa inyo. At hindi lang yun. Bibigyan ko pa kayo ng maraming saging para sa mga pamilya nyo. Naku paano kaya to? Natatakot po talaga kami at saka... Hindi ko na kukunin ang mga paninda ni Boyet. Kayo na lang ang kukunan ko. Kung sakaling pumayag kayo, salo ko sa inyo. Nanlaki bigla ang mga mata ni Napaeng at Otep. Sa isip nila, malaking bagay yun dahil hindi na sila makikipagkompetensya pa kay Boyet. At isa pa, ay magandang ganti na nila ito sa sutil na kalaro. Promise po ba yan, Mang Silvio? Hindi na kayo bibili kay Boyet kahit kailan? Oo naman. Basta gawin nyo ng maayos ang ipapagawa ko sa inyo. Madali lang naman yun. Parang dati lang. Kukunin nyo mga itlog, pero may dagdag lang. Kailangan nyong kunin ng buhay ang reyna nila. Bakit po? Pati po ba yun? Kinakain nyo rin? Hindi. Basta kunin nyo. Kailangan ko yun. At buhay dapat. Natigilan ang mga bata, pero maya-maya, pumayag na rin sila. Sige po, payag na po kami, Mang Silvio. Tumango ang matanda, at dahil pumayag na ang mga bata, muli siyang gumuhit sa papel. Iginuhit niya ang tila isang mapa na magsisilbing gabay upang matagpuan nila ang puno ng balete, kung saan matatagpuan ang mahiwagang langgam na sinasabi niya. Pagkatapos nilang mag-usap, tiniklop ng matanda ang papel at iniabot yon kay Donnie. Mag-iingat kayo at huwag nyo sanang sasabihin kahit kanino ang gagawin nyo, lalo na sa mga matatanda sa baryo o maski sa lola mo, Donnie. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mang Silvio. Nagpaalam na sila kay Mang Silvio at nagsimulang maglakad palayo sa bakuran nito. Tulad ng kanilang nakagawian, dumiretso sila sa silong ng puno. Umupo sila ng maayos at inilabas na nila ang pera na ibinigay ng matanda. Binilang nila ang kabuuang halaga nito at pagkatapos ay maingat na hinahati-hati yon ayon sa kanilang napagkasunduan. Nang matapos, naghiwa-hiwalay na muna sila. Si Donnie, imbis na diretso umuwi, ay dumaan muna sa isang maliit na talipapa ni Aling Ising para bumili ng maiulam nilang maglola. Habang abala sa pagpili ng bibilhin, narinig niya ang pinag-uusapan ng ilang tao na naroon. Pinagkwekwentuhan nila ang pagkawala ng 3 magsasaka sa kabilang baryo. Ayon sa mga narinig niya, ilang araw na raw na hindi umuuwi ang mga ito at walang nakakaalam kung nasaan ang mga ito. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Noon lang niya narinig na may ganung pangyayari pala sa kanilang lugar. Habang patuloy sa pagkwekwentuhan ang mga tao, iba't ibang haka-haka ang nasagap niya. May mga nagsasabi na maaaring aswang daw ang may kagagawan. Aswang? May aswang na po dito sa baryo? Walang sumagot o pumansin sa kanya. Nagpatuloy sila sa kanilang kwentuhan. May mga nagsabi na baka may mga sindikato nang nakapasok sa kanilang baryo at nangingidnap ng mga tao. Pero may nagsabi din na baka may personal na dahilan ang pagkawala ng mga magsasaka. Marahil ay may nakaaway o kaya naman ay may tinatakasan.
Ngunit mas marami ang naniniwala sa teoryang yon dahil may mga nagpapatunay na ang mga magsasakang yon ay magulang pagdating sa pera. Natahimik si Donnie, ngunit sa lahat ng narinig niya, ang teorya tungkol sa aswang ang pinakatumatak sa kanyang isipan. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pamimili. Binayaran niya ang mga kailangan at dali-daling umalis sa tindahan. Hawak-hawak niya ang supot na pinamili. Patakbo siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang nakita ang kanyang lola na namumulot ng balat ng niyog. May naamoy din siyang nilulutong ginataang gulay mula sa kusina. Oh, nandito ka na pala, Apo. Mano po, Lola? Kaawaan ka ng Diyos, Iho. Oh, ano ba yan dala mo? Bumili po ako ng kalahating kilo ng manok. Heto po, oh. Apa, bakit bumili ka pa? Sana sinabi mo na lang sa akin na gusto mo pala ng manok. Eh di sana yun ang niluto ko. Ayos lang po, Lola. Malaki po ang kinita ko ngayong araw kaya bumili po ako. Sana'y iniipon mo na lang yung mga kinikita mo, Apo. Wala naman pong problema, Lola. May naitatabi naman po ako eh. Hayaan niyo na po akong bumili paminsan-minsan ng maiulam po natin. Ay nako, Dodi. Hindi mo kailangang gumastos para sa ulam. Ako na ang bahala sa lahat ng kailangan natin dito sa bahay. Alam ko naman po yun, Lola Sabel. Pero gusto ko lang po talagang makatulong kahit papano po. Eh kung ganun, edi salamat. Pero Apo, uulitin ko ha. Hindi mo obligasyon yon. Opo, Lola. Pero po, mas masarap po kumain pag alam kong may ambag din po ako. Niyakap siya ng kanyang Lola Sabel ng maigpit. Inabot ng matanda ang dala niyang karne. Masaya siya sa kabaitang pinapakita sa kanya ng kanyang apo. O siya, halika na. Malapit naman na ako makaluto. Itong dala mo, aadobohin ko na lang mamaya para sa hapunan natin, hane. Natuwa si Donnie sa kanyang narinig. Mabilis na naghanda ang matanda ng kanilang tanghalian nang luto na ang gulay. Habang naghahanda, ay inayos naman ng bata ang kanilang mesa at naglagay ng mga plato at kutsara. Nang handa na ang lahat, sabay silang umupo at nagsimula ng kumain. Habang kumakain, naalala ni Donnie ang mga usapan na narinig niya sa talipapa. Doon niya binuksan ang paksa tungkol sa mga nawawalang magsasaka. Lola, may narinig po kasi akong usapan dun po sa telepapa kanina. Ano naman yun, Apo? Sabi po nila, may mga nawawalang 3 magsasaka raw po dito sa baryo. Ilang araw na daw pong hindi umuwi. Kanya-kanya nga po sila ng paliwanag kung bakit nawawala po ang mga magsasaka eh. Alam ko na ang tungkol dyan, Apo. Talaga po? Bakit hindi niyo po sinasabi sa akin, Lola? Hindi ko kagad sinabi sa'yo kasi ayoko namang matakot ka. Saka, wala pa namang malinaw na dahilan kung bakit sila nawawala. Pero Lola, may nagsabi po dun eh. Baka daw po dinukot sila ng aswang. Totoo po ba yon? Huwag ka munang maniwala sa mga sabi-sabi. Kapag may ganitong pangyayari, kung ano-anong kwento talaga ang lumalabas, hintayin muna natin ang malinaw na ebidensya bago paniwalaan. Sa bagay po, pero kung totoo man po yun, nakakatakot na po Lola, lalo na po sa gabi. Wala ka naman dapat ikatakot kung marunong kang mag-ingat at kung di ka magpapasaway. Opo Lola, kaya nga po mula ngayon, hindi na po muna ako magpapagabi sa labas. Mabuti yan, Apo, at alam mo. Pero hindi pa naman kita paghihigpitan sa ngayon. Basta't wag lang kayong lalayo dito sa baryo, ha? Opo, promise po Lola. Ipinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain.
Ngunit paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang kanyang lola. Mabagal ang kilos niya. Parang gusto pa niyang magtanong pero nahihiya. Ang totoo, nais pa sana niyang pag-usapan nila ng kanyang lola ang ipinag-utos sa kanila ni Mang Silvio, pero nag-alangan siya. Baka kasi magalit ang kanyang lola at hindi na siya payagang magpunta sa gubat. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagkita-kita na ang tatlo sa tapat ng bahay ni Donnie. Bitbit niya ang isang bayong na may lamang gamit, samantalang ang dalawa niyang kasama ay may sako at panungkit. May kanya-kanya rin silang backpack na puno ng baong pagkain at tubig. Teka mga chong, sigurado na ba talaga kayo dito? Medyo nakakatakot to ah. Baka mamaya maligaw tayo sa loob ng gubat eh. Abay sa drawing, parang sa gitna na to ng gubat ah. Ay sus, ngayon ka pala duwag. Hindi tayo maliligaw no? Kaya nga may mapa tayo eh. Kaya nga naman, Donnie, saka wag kung ano-ano ang iniisip mo. Ang dapat mong isipin, yung kikitain natin kapag nagawa natin ang gusto ni Mang Silvio. Ang dami nating magagawa sa pera na yon, di ba? Kapag nakuha natin yon, bibili ako ng bagong tsinelas at shorts. Iinggitin ko talaga si Boyet. Ako naman, bibilang ko ng bagong tabo at timba si nanay. Basag na kasi yung gamit namin sa poso eh. Tsaka mag-aambag ako sa pambili ng bigas. Ikaw, Donnie, aanhin mo ang perang makukuha mo. Ako? Bibili ako ng laruan na matagal ko nang gusto. Tapos yung sobra, ibibigay ko kay Lola para pambili ng gatas o kaya kape. Nakangiti sila habang ipinagpapatuloy ang paglalakad. Sa unang bahagi ng gubat ay maliwanag pa, pero habang tumatagal, tila dumidilim kahit alam naman nilang maaga pa. Minsan ay may naririnig silang mga kaluskos, pero kapag lumilingon sila ay wala naman silang makitang kung anuman. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay natanaw na nila ang isang napakalaking puno ng balete. Halos hindi na masukat ang laki nito mula sa kanilang kinaroroonan. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay nang makita nga nila ang pugad ng langgam. At tulad nga ng sabi ng matanda, halos kasing taas nila ang pugad. Grabe! Totoo pala yung sinabi ni Mang Silvio. Oo nga, ang laki. Ang dami ring antik. Tignan nyo, ang lalaki talaga. Halos namutla si Otep nang makita kung gaano karami ang gumagapang sa buong puno. Mula sa ugat hanggang sa pinakataas ng puno. Ang dami nga! Naku, pag nakagat tayo niyan paniguradong ubusan laman natin. Umuwi na lang kaya tayo. Akala ko ba itong si Donnie lang ang duwag? Bakit pati ikaw dinadaga na, Otep? Ano nangyari sa'yo? Imposible naman kasing makuha natin ang pugad na yan Tignan nyo nga Ang taas-taas tapos napakaraming langgam. Huwag kang matatakot kasi ikaw ang aakyat eh. Uy, ba't ako na naman? Ikaw naman paing, pambira ka naman Bakit ako? Ikaw tong may pangontra laban sa kagat ng langgam, di ba? Di ikaw ang umakyat. Oo nga naman, Otep. Ikaw lang ang may pangontra eh. Sige na, akyatin mo na, Otep. Ayoko! 2 araw na akong umaakyat Kung gusto nyo, ipapahiram ko na lang sa inyo itong pangontra. Kung normal lang ang mga langgam na yan, maski ako na, pero tignan nyo para silang naghihintay lang na may lumapit tapos saka sila atake ng sabay-sabay. Ayoko, natatakot ako talaga. Tahimik silang tatlo. Pinagmasdan nila ang pugad at ang napakaraming langgam. Sa malapitan, mas nakakatakot pa dahil may mga langgam na halos kasinlaki ng hinlalaki ng tao. Ang ilan ay may mahahabang pangil na tila kayang pumunit ng balat. Pero kailangan nating gawin to. Kung di, wala tayong may uuwi. Kung wala tayong may uuwi, hindi na bibili sa atin si Mang Silvio. Masusunod na naman siya ni Boyet.
Ayaw naman natin mangyari yun, di ba? Oo, pero sino nga ang aakyat? Huminga ng malalim si Otep. Kita sa mukha niya ang matinding pag-aalinlangan. Sa isip niya, kahit na anong pangontra pa ang gamitin, baka wala pa ring silbi kung ganun karami at kalalaki ang langgam. Matagal silang nakatayo sa ilalim ng punong balete, nagtuturuan at walang gustong gumalaw, hanggang sa biglang nagsalita si Donnie. O sige, ganito. Ako na lang para matapos na. Sigurado ka ba, Donnie? Oo naman. Agad na kinuha ni Donnie ang maliit na botelya mula kay Otep. Binuksan niya yon at binasa niya ang kanyang palad. Sa kanya ito ipinahid sa kanyang mga braso, leeg at binti. Dahan-dahan siyang lumapit sa balete at sinubukang umakyat. Nung una ay nahirapan siya dahil madulas at makinis ang ilang bahagi ng ugat ng balete. May mga parte rin na may lumot, kaya kailangan niyang maging maingat para hindi madulas at mahulog. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-akyat hanggang sa makarating siya sa tapat ng pugad. Mula sa mga sanga ay gumapang ang maliit at malalaking langgam patungo sa kanya. Hindi pa man siya kinakagat, pero ramdam niya ang kiliting dala ng kanilang mga paa habang umaakyat sa kanyang balat. Donnie, kaya mo yan! Sige, sukitin mo na, diretso lang! Nang marinigan sinabi ni Otep, agad niyang ipinaabot dito ang sungkit. Sinungkit niya ito hanggang sa tuluyang mahulog ang pugad sa lupa. Ayun na! Ngunit nang malaglag ang pugad, agad na tumakbo palayo ang dalawa niyang kaibigan. Ayoko kunin yan! Hindi ako nakapagpahid eh! Kakagatin ako ng mga yan! Donnie, ikaw na lang! Ikaw na lang ulit! Dahan-dahang bumaba ang bata mula sa itaas ng puno. At nang makababa, ay lumapit siya dito at tinapik-tapik ang pugad. Nang walang lumalabas, ay kinuha niya ito at marahang pinagpag. Lumabas mula doon ang reyna ng mga hantik na halos kasing laki ng kamao ng isang tao. Kulay itim ang ulo nito at makintab at gumagalaw-galaw ang mahahaba nitong antena na para bang may hinahanap. Grabe! Ang laki! Para na yung alien ah! Hindi lang alien! Parang higante na kamo! Layo tayo! Baka kainin tayo dyan! Bahagyang lumayo ang dalawang bata. Samantala, nakababa na si Donnie mula sa puno ng balete. Agad niyang sinipat ang reyna at kasabay nito, bahagyang umangat ang katawan nito at bumuka ang mga panga na naglalabas ng matinis na tunog na parabang nagbibigay ng babala. Hindi makapaniwala ang tatlo sa kanilang nakikita. Ngunit maya-maya, biglang tila may inilalabas ang reyna mula sa kanyang bibig. Sa una, inakala niyang isang malaking itlog lang ito. Pero nang tamaan ng konting sinag ng araw, kumislap ito ng bahagya. Hindi kaya yan yung... Bigla siyang natigilan nang maalala ang kwento ng kanyang lola tungkol sa espesyal na mutya o hiyas ng reyna ng mga langgam. Mabilis niyang hinagisan ng sako ang reyna at tinakpan ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang matutulis na panga ng reyna upang kunin ang mutya. Pero bago niya makuha ito, kumilos ang reyna at kinagat siya sa gitna ng kanyang kamay. Aray ko! Ramdam niya ang matinding init na parang apoy na kumalat sa kagat papunta sa kanyang braso at dibdib. Ano? Okay ka na ba, Donnie? Ano nangyari? Kinagat ako! Ang sakit! Ano? Lagot na! Kung ganon, ay di effective yung magic mo, Otep. Paano natin may uuwi ang reyna nito? Walang sumagot.
Si Donnie biglang nangunot ang kanyang noo nang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Nawala ang sakit pero pakiramdam niya para siyang lumakas. Nakadami din siya ng kakaibang tapang at ginamit niya yon para mabilis na makuha ang mutya mula sa Reyna. Agad niyang naramdaman ang lamig nito sa kanyang palad. Ano? Nakuha mo na ba? Oo, nakuha ko na, Otep. O dali, isa ko muna para makuha na natin ang mga itlog at maibigay na natin kay Mang Silvio. Ayoko na dito, baka mamaya biglang may lumitaw na engkanto sa parte ng gubat na to eh. Nagmamadali na silang tatlo. Si Donnie ay maingat na isinilid ang Reyna sa sako at inilagay sa bayong upang mas madaling bitbitin. Samantala, ang dalawa naman ay nanatiling nakatayo malapit sa pugad. Takot pa rin silang lumapit dito dahil napakadami pa ring langgam ang nakapalibot dito. Nang matapos si Donnie, siya na rin ang nangolekta sa mga itlog. Nang matapos ay umuwi na sila. Ngunit habang sila ay naglalakad, napansin ni Donnie na tila sumusunod sa kanila ang mga langgam sa gilid ng daan. Hindi lang mga hantik, kundi pati na ang ibang uri ng mga langgam na nadadaanan nila. Ngunit hindi lang siya ang nakapansin nun, maski si Otep. Hala, tignan niyo oh! Itinuro nito ang mahabang linya ng mga langgam sa kanan nila. Natakot bigla ang mga bata. Tumakbo sila dahil sa pag-aakalang baka hinahabol sila ng mga langgam. Maya-maya, dahil sa pagmamadali, biglang naapakan ni Paing ang isang punso ng mga langgam at agad na umakyat ang mga ito sa kanyang paa. Ay, aray ko! Aray, tulungan niyo ako! Aray! Tigil! Biglang huminto ang mga langgam at isa-isang bumalik sa punso. Tatlo silang natigilan. Walang masabi. Hindi nila maanalisa kung ano ang nangyari. Bagkus napansinin yun, ay nagpatuloy na lang sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa baryo. Pero bago pa sila magpatuloy, biglang huminto si Donnie. Mga chong, mauna na kayong pumunta kay Mang Silvio. Kailangan ko munang umuwi. May kailangan lang akong gawin sa bahay namin. Huh? Bakit naman? Mamaya mo na gawin yun, tara na! Hayaan mo na, Otep. Baka naman sumakit ang tiyan niyan. Alam mo na. Ah, ganun ba? O sige na nga, pero ganito. Kung hindi ka makakasunod kagad, kami na lang ni Pare Paing ang mag-aatid sa'yo ng parte mo, ha? Ayos, salamat. Susunod na lang ako kung kaya ko, ha? Nagpatuloy sa paglalakad sina Paing at Otep papunta sa bahay ni Mang Silvio, habang si Donnie naman ay nagmamadaling umuwi. Pagpasok sa bahay, mabilis niyang isinara ang pinto at mga bintana. Naupo siya sa isang sulok. Mahigpit na hawak ang bulsa niya kung saan nakatago ang mutya. Mula sa kusina ay lumitaw si Lola Sabel at nakita ang kanyang apo na parang may malalim na iniisip. Nakita rin niya ang mga nakasarang bintana at pinto. Dodi, apo, abay anong nangyari? Hindi agad sumagot ang bata. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang mutya at ipinakita ito sa kanyang lola na nang makita ito ng matanda ay nanlaki ang mga mata. Sandali lang. Yan ang... Aba, apo, saan mo nakuha yan? Nakuha ko po yan sa gubat, sa pugad po ng Reyna ng mga hantik. Hindi. Ba't mo kinuha yan, apo? Alam mo bang delikado yung ginawa mo? Ano ba nangyari? Paano? Ikikwento ko po sa inyo lahat, Lola. Pero huwag sana po kayong magagalit, ha? Ikinuwento ni Donnie ang lahat mula sa utos ni Mang Silvio hanggang sa makita na nila ang pugad. Isinalaysay niya kung paano siya umakyat at kung paano niya nakuha ang mutya sa panga ng Reyna ng mga langgam. Pati na ang kakaibang kilos
at asal ng mga langgam. Apo, hindi basta-basta yan. Isa yan sa bihirang hiyas na may kakaibang kapangyarihan. Ang may hawak niyan ay kayang pasunurin ang lahat ng uri ng langgam. Kaya sila tumigil lang inutusan mo sila. Kaya po pala, Lola. Kaya lang, Apo, nag-aalala ako. Dahil ang paghahawak ng mga ganyang bagay ay may kaakibat na responsibilidad. Masyado ka pa bata para pasanin ang mga yon. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lola Sabel? Kapag hawak mo ang mutya, hindi lang mga langgam ang lalapit sa'yo. May mga nilalang na may masamang hangarin na kukuha niyan sa'yo. Mga mangkukulam, engkanto, at iba pang nilalang na gustong gamitin yan sa masama. Kapag napasa kamay nila yan, magagamit nila yan para sirain o saktan ng iba. Maaari kang mapahamak. Naku, Lola, kung ganun, pwede bang itapon na lang natin to? Ayoko pong mapahamak eh. Hindi pwede, Apo. Kapag napasa kamay mo na ang mutya, ibig sabihin, tinanggap ka na nito at ng reyna na nagmamay-ari nito. Ipinagkaloob na sa iyo ito at hindi na ito pwedeng basta ibigay o itapon. Kung itatapon mo man, babalik at babalik pa rin yan sa iyo. Kayo na lang po ang humawak, Lola. Mas kaya niyo po sigurong ingatan yan. Hindi rin pwede, Apo. Hindi ako ang pinili ng mutya. Sa oras na kunin ko yan nang hindi ko mawawala ang bisa nito o di kaya'y magdadala pa ng malas. Ikaw lamang ang may karapatang mag-ingat niyan. Hindi ko yan pwedeng angkinin. Pero, Lola, hindi naman niya po ito kusang binigay eh. Kinuha ko po ito. Hindi, Apo. Mali ka ron. Kusayang ibinigay sa'yo ng reyna ng mga langgam. Kung hindi yan para sa'yo, hindi mo yan makukuha kahit anong pilit mo. Pero, paano po, Lola? Alam mo ba, sa isang kagat lang, kaya kanyang lasunin at patayin. Kung hindi kanya kinilala, baka kanina pa'y wala ka na dito. Sa palagay ko, may dahilan kung bakit napunta yan sa'yo. At Apo, kinabahan ako bigla. May kutob akong may masamang mangyayari sa hinaharap. Bakit naman po? Sabi sa akin ng lolo ko noon, kapag lumitaw ang mutya, maaaring makuha ito ng mga masasama o mabubuti. Pero kahit sino ang makakuha nito, may magyayaring hindi maganda. Swerte na lang at sa'yo napunta yan at hindi sa isang masamang tao. Teka, Lola. Hindi ko po talaga maintindihan eh. Naguguluhan po ako. O sige, ipapaliwanag ko sa iyong mabuti, Apo. Makinig ka. Ganito kasi yan. Ang ganyang uri ng langgam ay bibihira lamang magpakita. Kapag lumitaw sila, may kasunod na pagbabago sa paligid. Maaaring magkaroon ng digmaan ng mga nilalang. May sakit na kumalat o kaya naman ay may nanggugulo na hindi natin alam. Hindi natin alam kung alin, pero sigurado kung may dahilan kung bakit sila nagpakita at kung bakit mo nakuha ang mutya ng reyna ng mga langgam. Hindi po kaya may kinalaman to sa mga nawawalang magsasaka, Lola? Aba, oo nga, Posible, Apo. Baka nga may kinalaman yon sa mga nawawalang tao dito sa ating baryo. Lola, nakakatakot naman. Huwag kang matakot. Ngayon pa ba na may hawak ka ng mutya? Di ba sabi ko sa'yo? May kapangyarihan yan. Kaya mo yang gamitin
para ipagtanggol ang sarili mo kung sakali man na may masamang mangyari. Pero paano ko po ito gagamitin? Hindi ko naman po alam kung paano. Kusa mo yang magagamit sa oras ng pagkakailangan. Ang mutya na yan, bibigyan ka ng kakaibang lakas, liksi at tapang. Basta't gamitin mo lamang sa kabutihan. Natahimik si Donnie. Tinitigan niya ang mutya sa kanyang palad. Nakita niyang kumikinang ang bagay na yon. Ramdam niya ang lamig at bigat nito. Apo, tandaan mo, huwag mong ipapakita yan sa kahit na kanino. Kahit sa pinakamatalik mo pang kaibigan. Dahil hindi natin alam kung sino ang magtatangkang kunin yan sa'yo. Kahit na mabuting tao pa ang makakuha yan sa'yo, ay mamamatay lang ang kapangyarihan ng mutya at hindi na ito magagamit. Pero kung masamang nilalang ang makakakuha yan, maaari nilang buhayin ang kapangyarihan nito at gamitin sa kasamaan. At kapag nangyari yon, maraming maaapektuhan at magkakagulo ang buong baryo. Tahimik na tumango si Donnie. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung handa na ba talaga siyang akuin ang responsibilidad na yon. Simula ngayon, mag-iingat ka, Apo. Dahil baka sa mga susunod na araw, may papansin kang kakaibang nangyayari. Kung minsan sa mga panaginip mo, kung minsan naman, bigla na lang sa totoong buhay. Makinig ka sa kutob mo, at kapag may hindi ka maintindihan, lumapit ka kagad sa akin. Opo, Lola. Pangako po. Tumayo si Lola Sabel at may kinuha mula sa isang kahon na nakalagay sa ibabaw ng lumang aparador. Pagbalik niya, dala niya ang isang kakaibang pulseras. Gawa ito sa balat ng hayop na may maliit na sisidlan na yari sa tansong may takip. O heto, ilagay mo dito yung hiyas para hindi mawala o mahulog. Ganito ang ginagamit ng mga antingero noon para ingatan ang kanilang mga mutya na may kapangyarihan. Huwag mo itong tatanggalin sa katawan mo. Tinulungan niya si Donnie na isuot yun sa kaliwang braso niya. Nang matapos ay bigla siyang napatingin sa orasan. Halos 1 oras na rin pala, buhat nang maghiwa-hiwalay sila ni Otep at Paing. Napakunot ang noo niya. Nagtaka siya kung bakit wala pa rin ang mga kaibigan niya para ihatid sa kanya ang parte niya sa kita nila. Lola, pwede po ba lumabas muna ako saglit? Pupuntahan ko lang po si Otep at Paing. Kukunin ko lang po yung parte ko. Gano'n ba? O sige, puntahan mo na. Basta bumalik ka lang kagad. Opo, sandali lang po ako, Lola. Kinuha ni Donnie ang kanyang tsinelas at mabilis na lumabas ng kanilang bakuran. Una niyang pinuntahan ang bahay ni Otep. Tinanong niya kung nakauwi na ito, pero hindi pa raw umuwi ang kaibigan. Sunod naman niyang pinuntahan ay ang bahay ni Paeng. Pero tulad ni Otep, hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya naman naisipan niyang dumiretso sa dulo ng baryo, kina Mang Silvio, dahil baka nga naroon pa ang dalawa. Pagdating doon, nadatnan niyang nakaupo si Mang Silvio at panay ang hit-hit buga nito ng sigarilyo. Mang Silvio, nandito po ba sina Otep at Paeng? Ha? Ba't mo sila dito hinahanap? Hindi pa naman sila nagagawi dito. Ano po? Hindi pa ba sila nagpupunta dito? Hala, paano po nangyari yun Usapan po namin kaninang maghiwa-hiwalay kami. Pupunta sila dito para ibigay po sa inyo yung reyna ng mga langgam at mga itlog. Wala naman po silang pupuntahan na iba kundi dito lang. Sandaling natahimik ang matanda. Isang usok ng sigarilyo ang binuga niya bago siya muling nagsalita. Wala pa nga sila dito. Sa katunayan ay hinihintay ko nga kayo.
Kaya ako nandito sa balkonahe. Totoo po ba yung sinasabi nyo? Nakita ko po mismo dito sila nagpunta eh. Buwat nila yung bayong ko. Alam mo bata, kung nawawala mga kaibigan mo, huwag ka ditong maghanap. Sinabi ko na hindi pa sila nagagawi dito at hindi ko alam kung nasan sila nagpunta. Wala sila dito! Habang nagsasalita ang matanda, napansin ni Donnie na medyo natigilan ito nang masulyapan ang suot niyang pulseras. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Naging malumanay din ang tono ng boses nito. Magandang pulseras na suot mo ha. Saan mo yan nabili? Bigay po sa akin to ng lola ko. Kung gusto mo, biling ko na lang yan kahit magkano. Sabihin mo lang. Ay, hindi po pwede. Bigay po to ni lola eh. Hindi ko po to pwedeng ibenta. Naging matalim ang tingin ng matanda sa kanya. O sige, kung ayaw mong ibenta ayos lang. O siya, kung wala sa iyo ang sako, mabuti pa, ay umalis ka na dito. Walang nagawa si Donnie kundi ang umalis. Pero bago tuluyang lumayo, napalingon siya. May kung anong hindi tama sa kilos ng matanda at nararamdaman niya yon. May itinatago ito. Malakas ang kutob niya. Pagbalik niya sa sentro ng baryo, ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng 2 bata na sina Paeng at Otep. Tulad ng dati, puro haka-haka na naman ang lumabas. May nagsasabing baka napahamak sila sa gubat. May iba namang nagsasabi na baka lumayas o kaya naman ay kinidnap. Pinili na lamang niya na umuwi. Agad napansin ng lola niya na malungkot siya. Oh, bakit ganyan naman ang mukha mo, apo? Kulang na naman ba ang ibinayad sa inyo ni Silvio? Hindi po, lola. Ang totoo nga po niyan eh. Wala pa nga pong bayad. Ano ka mo? Hindi kayo binayaran ni Silvio? Abay, loko, matandang yun ah. Lola, sandali lang po. Makinig po muna kayo. Ganito po kasi ang nangyari. Hindi pa po kami nababayaran kasi po ang sabi po ni Mang Silvio, hindi pa naman nakakarating dun yung 2 kaibigan ko. Ha? Eh bakit? Nawawala po sina Paeng at Otep. Ilang sandali pa, habang nag-uusap silang maglola, nagsidatingan ang mga magulang ng 2. Agad naman silang pinapasok ni Lola Sabel at kinausap. Donnie, apo, sagutin mo ang tanong nila sa'yo. Ano pa talaga ang nangyari sa inyo sa gubat? Bakit ikaw lamang ang nakabalik? Agad niyang ipinaliwanag ang nangyari at kung saan sila naghiwa-hiwalay. Pero walang may gustong maniwala sa kanya. Kahit ilang beses niyang ikwento na nagpunta ang mga ito sa bahay ni Mang Silvio, ay duda pa rin sila. May hinala silang baka iniwan niya sa gubat sina Otep at Paeng. Nasaktan si Donnie sa mga salitang yun, pero wala siyang magawa kundi ang manahimik na lang at lumuha. Ramdam niya na siya na ang sinisisi ng mga ito sa pagkawala ng mga kaibigan niya. Pagkaalis ng mga ito sa bahay nila, hinarap siya ng kanyang lola. Nang dumating ka kanina dito, tulala ka at parang wala sa sarili mo. Sinarado mo pa ang mga pinto at bintana. Apo, maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Huwag kang magsisinungaling. Lola, totoo po lahat ng sinasabi ko. Nagpunta sila kina Mang Silvio. Dala po yung mga itlog at tray na nung langgam. Lola, bakit ganun? Bakit ako po yung sinisisi nila? Hindi naman po ako nagsisinungaling eh. Lumapit si Lola Sabel at hinawakan ang balikat niya. Huminahon ka. Sa ngayon, kung talagang nagsasabi ka ng totoo, wala kang dapat na ikatakot o ipag-alala. Kakampi natin ang katotohanan, Donnie. Basta, mangako ka lang sa akin na wala kang ginawang masama, ha? Huwag ka na munang magpa-apekto sa mga naririnig mo. Darating ang araw, lalabas din ang totoo. Tumango si Donnie. Muli, sinigurado niya sa kanyang lola
na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng dalawa niyang kaibigan at ipinangako niya na tutulong siyang hanapin ng mga ito kung kailangan. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagdating ng hapon, lumabas sandali si Donnie. Naglakad papunta sa tindahan para bumili ng tinapay. Maya-maya ay biglang may humintong tricycle sa tapat niya. Napalingon si Donnie. Nakita niya si Mang Silvio. Bumaba ito sa kanyang sasakyan at lumapit sa kanya. Mang Silvio, kayo pala. Lumingon-lingon ang matanda sa paligid. Para bang sinisigurong walang nakatingin sa kanila. Ano pong kailangan niyo, Mang Silvio? Sa halip na sumagot, ay hinawakan ng matanda ang kanyang braso ng mahigpit. Aray ko! Bitiwan niyo po ako, Mang Silvio! Nasasaktan po ako! Alam kong nasa iyo ang mutya ng reyna ng mga langgam. Ibigay mo sa akin yan. Napasinghap si Donnie. Hindi niya inaasahan na alam pala nito ang tungkol sa mutya. Pinilit niyang kumawala sa kamay nito, pero masyadong malakas at mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng matanda. Mang Silvio, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Bitiwan niyo po ako, nasasaktan po ako. Huwag mo kong gawin tanga, bata. Nasa loob ng pulseras na yan ang mutya. Akin na yan. Ibigay mo sa akin yan ngayon din. Anong mutya? Bakit niyo hinahanap sa akin ng mutya? Para saan? Huwag kang magsinungaling. Ilabas mo yan at iabot mo sa akin ngayon din. Bilisan mo! Hindi! Hindi ko po ibibigay sa inyo, Mang Silvio. Hindi niyo rin po ito magagamit kahit ibigay ko sa inyo. Sino nagsabi? Ang lola mo? Akin na yan. Ibigay mo yan sa akin. Biglang dumilim ang muka ni Mang Silvio. Lalo nitong hinila si Donnie palapit. Halos magdikit na ang kanilang mga muka. Naamoy ni Donnie ang mabahong hininga nito. Kung di mo ibibigay sa akin yan, may mangyayaring masama sa mga kaibigan mo. Nanlaki bigla ang mga mata ni Donnie. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Silvio? Nasaan po sina Otip at Paeng? Kung gusto mo pang makita ang buhay ang dalawa mong kaibigan, sundin mo na lang ako. Kung ganun, ay nasa iyo nga sila. Bakit mo sila dinukot? Dahil sila ang susi para mapasunod ka. At ngayong napatunayan kung nasa iyo nga ang mutya, kung mahal mo talaga ang mga kaibigan mo, ibibigay mo yan sa akin ng kusa. Ngunit imbis na sundin ng matanda, sumigaw si Donnie. Napalingon sa kanila ang mga taong nagdaraan, kaya walang nagawa ang matanda kundi bitiwan siya. Ngunit bago pa ito tuluyang umalis ay yumuko ito at bumulong sa kanyang tenga. Mamayang gabi, bata, kailangan mong ibigay sa akin ang mutya kapalit ng mga kaibigan mo. Dalhin mo sa akin yan sa bahay ko, doon sa may lumang kamalig. Kung hindi, makikita mo na lang ang mga kaibigan mo na palutang-lutang na sa ilog kinabukasan. Mabilis na bumalik si Mang Silvio sa kanyang tricycle. Naiwan naman si Donnie, tulala at parang nawala sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay parang pinipiga ang puso niya sa labis na kaba at galit. Gusto niyang humabol. Gusto niyang sugurin ng matanda, pero alam niyang delikado. Hindi pa niya alam kung bakit gustong kunin ni Mang Silvio ang mutya sa kanya. Hindi na siya tumuloy sa tindahan, bagkus ay umuwi na siya kagad. Pagdating sa bahay, nakita siya kagad ng kanyang lola. Oh, ano na namang nangyari? Namumutla ka. Lola, alam ko na po kung nasan po sina Otip at Paeng. Talaga? Nakauwi na ba sila? Hindi pa po. Ang totoo po niyan, nanganganib po sila ngayon. Hawak po sila ni Mang Silvio. Kita po kami kanina, hinarang po niya ako. Ang sabi niya, ibigay ko raw po ang mutya kapalit ng buhay ng mga kaibigan ko. Lola, ano pong gagawin ko? Kung di ko raw po ibibigay, papatayin niya po sila. Nanahimik si Lola Sabel.
Kita sa kanyang muka ang labis na pag-aalala. Ngunit agad niya ring nilapitan ang kanyang apo at hinawakan ito sa magkabilaang pisngi. Makinig ka, Apo. Hindi tayo pwedeng basta na lamang sumunod sa gusto ng taong yon. Kapag ibinigay natin sa kanyang mutya, hindi lang mga kaibigan mo ang malalagay sa panganib. Buong baryo ang magiging kapalit. Bakit niyo po nasabi, Lola? Matagal na akong may suspecha sa matandang yon. Pero wala lang talaga akong makalap na matibay na ebidensya. Akala ko ay mali ang aking hinala. Akala ko ay mabait talaga siya dahil sa mga tulong na ibinibigay niya sa inyo. Kaya hinahayaan ko kayong lumapit sa kanya. Pero mukhang may itinatago siya. Bakit niya kakailanganin ng mutya? Anong gagawin niya roon? Bakit kailangan niyang dukutin ang 2 bata para lang makuha ang kapangyarihan ng mutya? Masama ang kutob ko, Donnie. Ano pong gagawin natin, Lola? Kung hindi po tayo kikilos at kung hindi tayo susunod, paano naman po sina Otip at Paing? Paano po mga kaibigan ko? Kailangan nating magplano. Hindi tayo papayag na mapahamak sila at hindi rin tayo magpapatalo sa kasamaan. Ramdam ni Donnie ang bagyang paggaan ng dibdib niya sa mga sinabing yon ng kanyang lola Sabel. Pero alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Anumang oras o anumang pagkakamali na magagawa niya ay maaaring ikapahamak ng kanyang mga kaibigan. Pagsapit ng gabi, tahimik ang buong baryo. Nasa banig na si Donnie, hawak-hawak ang kanyang pulseras. Maya-maya pa ay may narinig siyang kumatok sa bintana mismo ng kanyang silid. Sumilip siya, pero walang tao. Bumalik siya sa banig, ngunit ilang sandali lang ay may malakas na kaluskos mula sa kanilang bubong. Kasunod nito ay nakita niya ang mabibigat na yabag na tila naglalakad sa itaas. Tila anumang sandali ay bibigay ang bubong. Biglang may naamoy siyang mabahong amoy. Amoy bulok at masangsang. Halos hindi siya makahinga sa sobrang baho nun. Donnie, Apo! Mabilis na nilapitan nito ang kanyang apo at inilayo sa tapat ng bubong na unti-unti nang bumibigay. Ilang sandali pa, biglang nabutas ang pawid at mula roon, sumilip ang isang nakakatakot na nilalang. Mapulang-mapula ang mga mata na ani ay nagbabagang apoy. Ibigay mo sa akin ang mutya! Napaatras si Donnie nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Bumaba mula sa itaas ng bubong ang nilalang at nantuluyan na itong nakaharap sa kanya at kay Lola Sabel. Ramdam ni Donnie ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Wala siyang ibang maisip na paraan para ipagtanggol ang sarili at ang kanyang lola, maliban na lamang sa huling pag-asa na nasa kanyang braso. Hinawakan niya ito. Biglang may mainit na kuryenteng dumaloy mula rito. Mga langgam, kailangan pag-asa ko. Tulungan niyo ako. Sa isang iglap, mula sa lahat ng sulok ng kanilang bakuran at sa pagitan ng mga bitak na sahig, nagsilabasan ang libu-libong mga langgam. May mapula, may itim, may malalaki at maliliit. Lahat sila ay mabilis na kumikilos palapit sa aswang. Inakyat nila ang katawan nito at kinagat. Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang malalakas na hiyaw ng aswang habang dinadagsa siya ng napakaraming langgam. Kumakagat sila ng walang tigil, gumagapang sa muka, sa leeg at braso ng halimaw. Ipinagpag nito ang kanyang katawan, ngunit mas lalo lang dumami ang mga sumusugod. Si Donnie ay nakahawak pa rin sa kanyang pulseras ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala
sa kanyang nakikita. Samantala, ang aswang ay unti-unting napapaatras hanggang sa tuluyan na itong tumakas. Lola, sinapain at Otep po. Baka kung anong gawin ng aswang na yun sa mga kaibigan ko. Kailangan ko po silang tulungan. Pagkasabi nun, mabilis na siyang kumaripas ng takbo palabas ng kanilang bahay. Tinangka pa siyang pigilan ni Lola Sabel, ngunit wala nang nagawa ang matanda. Tumakbo si Donnie nang walang tigil. Patungo siya sa dulo ng baryo, sa bahay ni Mang Silvio. Pagdating niya doon, nagmasid siya sa paligid. Pilit na hinahanap ang presensya ng matanda, ngunit wala ito sa bakuran o sa bahay. Naglakad pa siya papunta naman sa likod ng bahay at doon niya nakita ang lumang kamalig na sinasabi sa kanya ni Mang Silvio. Paglapit niya, may narinig siyang mahinang mga ungol at hikbi mula sa loob. Ilang sandali pa, ang mga hikbi ay biglang naging isang malakas na sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Donnie nang makilala ang boses ni Napaeng at Otep. Wala na siyang sinayang na sandali. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero sarado ito mula sa loob. Huminga siya ng malalim, umatras ng konti at isang malakas na sipa ang kanyang pinakawalan na sumira sa pinto. Kakaibang lakas ang ipinamalas niya sa pagkakataong yun. Nagulat ang lahat ng naroon. Sa loob, nakita niya ang mga kaibigan niyang sina Paeng at Otep na nakatali, kasama ang isa sa mga matagal nang nawawalang magsasaka. At naroon din, nakatayo sa gitna nila, ang aswang. Mabuti naman at sumunod ka dito, bata. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang mutya kapalit ng kalayaan nila. Hayop ka! Masama kang tao, Mang Silvio! At hindi ko ibibigay sa iyo mutyang ipinagkaloob sa akin ng reyna ng mga langgam! Hindi para sa iyo ang kapangyarihan yan. Hindi para sa mga ordinaryong mortal. Kailangan ko yan. Kailangan ko ang mutya. Sama mo lang gagamitin to. Kaya hindi mo to makukuha sa akin. Hindi ko to ibibigay sa iyo. Maglaban muna tayo bago mo makuha to. Ganun ba talaga ang gusto mo, bata? Mas gugustuhin mo pang masaktan? O baka naman, gusto mo na lang magkasundo tayo? Alam mo ba ang lahat ng kapangyarihan ng mutyang yan? Ano? Hindi lang mga langgam ang kaya nitong pasunurin, bata. Sinabi ba sa'yo ng lola mo na kaya nitong bumuhay ng mga patay? Magkasundo tayo. Ang kailangan ko lang naman ay buhayin ng mga magulang ko. At ikaw, kaya mo rin buhayin ng sino mang gusto mo kung gugustuhin mo. Tutulungan kitang maibalik sila sa tulong ng mutyang yan. Tol, huwag ka maniwala dyan. Sinungaling yung halimaw na yan. Wala yang isang salita. Huwag mong ibigay ang mutya sa kanya, Tol. Manahimik ka. Kung ayaw mong ikaw ang unahin ko, itiko mo yung bibig mo. Ano, Donnie? Ibibigay mo na ba? Paano yan? Ayaw ng kaibigan ko eh. Naniniwala ako sa kanya. Kaya sorry ka. Manigas ka. Anong sabi mo? Dahil sa sinabi ni Donnie, mas lalo pang naging mas nakakatakot ang anyo ng matandang lalaki. Ang mga kuko nito ay naging mas matatalas na tila kayang-kaya ng punitin ang kanyang laman. Ngunit sa kabila ng pananakot ng aswang ay tila hindi apektado si Donnie. Hindi siya umurong, bagkus ay itinaas niya ang kanyang kamay na may mutya. Tulungan niyo po ako, mga kaibigan langgam. Inuutusan ko kayong protektahan kami laban sa aswang na to. Biglang kumislap ang mutya at kumalat ang nakakasilaw na liwanag sa loob ng kamalig. Napapikit si Donnie, pati na ang aswang, dahil sa tindi ng liwanag. Pagbukas ng kanilang mga mata,
humarap sa kanila ang mga libu-libong langgam. Hindi pangkaraniwan ng iba sa mga langgam na yon. Malalaki, matatapang, at mababagsik. Mabilis silang gumapang, nagtipon at bumuo ng isang makapal na pader sa pagitan nila ni Donnie at ng aswang. Parang buhay, nakalasag at sandata na rin na handang umatake sa oras na sumugod ang aswang na si Mang Silvio. Wala nang sinayang na sandali ang aswang. Gigil na gigil ito nang makita ang depensang ginawa ng bata. Sinugod niya si Donnie at binangga ang pader na yon. Ngunit agad siyang pinagpiestahan ng mga langgam at kinagat siya at hindi tinigilan. Hindi! Wag! Hindi pwede! Tigilan niyo ako! Hindi pwede! Sinubukan pa ng aswang na makawala. Binago nito ang kanyang anyo. Mas naging mas mahahaba ang kanyang kuko. Mas tumalim ang kanyang mga ngipin. At mas naging mapula at mabalasik ang kanyang mga mata. Muli itong sumugod at ibinuhos ang kanyang buong lakas. Nabuwag niya ang pader ng mga langgam. Hinataw ni Mang Silvio si Donnie gamit ang mahahabang kuko nito. Ngunit naiharang naman ng bata ang braso. Sa sandaling yun, kumislap ulit ang mutya at tila naglabas ng matibay na baluti sa balat ni Donnie. Manipis, ngunit matigas na tila yari sa malapot na laway na ginagamit ng mga insekto sa paggawa sa mga pugad nito. Sinuntok ni Donnie ang tiyan ng aswang. Napasigaw ito sa sakit, ngunit agad siyang bumawi. Hinablot si Donnie sa leeg at itinapon sa isang sulok ng kamalig. Bago pa muling makalapit, sumugod ang mga langgam at bumuo ng tila mahabang tanikala. Ang mga malalaking langgam ay nagpalabas ng malapot na laway na pumulupot ito sa braso at binti ni Mang Silvio. Nagpupumiglas siya. Pinutol ang ilan gamit ang mahahaba niyang mga kuko, pero wala yung nagawa dahil mas lalo pang dumami ang mga langgam na nagtatanggol kay Donnie. Maya-maya pa ay biglang may narinig silang mga yabag at sigaw ng mga tao mula sa labas. Pagsilip ni Donnie, nakita niya ang mga tao kasama ng kanyang Lola Sabel. May kanya-kanya silang dalang mga sandata habang abala si Mang Silvio sa pagpupumiglas laban sa mga langgam. Biglang pumasok ang mga tao. Napahinto sila sandali. Nagtaka sa kanilang nakita. Ang matanda ay nagwawala. Parang may kung anong pumipigil sa kanya. Ngunit wala naman silang nakikitang dahilan. Ito ay dahil hindi nila nakikita ang liwanag at pati na ang mga langgam. Ang kapangyarihan ng mutya ay hindi rin basta-basta nakikita ng mga ordinaryong mga tao. Maya-maya, biglang umungol ng malakas ang aswang. Sumugod ang mga tao at inatake ito. May tumaga sa kanyang braso at may tumusok sa kanyang tagiliran. Dumugo ang katawan ng aswang, pero imbis na karaniwan dugo, ay kulay itim ang lumabas doon at amoy bulok na karne. Gumanti ng atake ang aswang. Isang hampas ng kamay ang nagpabagsak sa dalawang lalaki. Maya-maya pa ay biglang may lumapit sa aswang. May bitbit itong sibat at diretsyong itinarak yon sa puso ng aswang. Sumuka ito kagad ng itim na likido. Nang tignan niya kung sino ang sumaksak, nakita niya ang kanyang Lola Sabel na matapang na nakatingin sa kanya at pagkatapos ay tumango sa kanyang apo. Agad na itinaas ni Donnie ang kanyang kamay na may mutya. Bumulong siya at mula sa kung saan ay lumitaw ang isang napakalaking langgam, ang reyna. Sa pagkakataong yun, nakita ito ng mga tao. Nakita nila itong gumagapang palapit sa naghihingalong aswang. Kinagat nito ang leeg ni Mang Silvio at dahan-dahang sinipsip ang kanyang malapot na dugo hanggang sa unti-unti itong natuyo.
Balak sana itong patayin ng kanilang mga kasama, pero ipinagtanggol ito ni Lola Sabel. Huwag! Kaibigan natin yan! Kakampi natin ang langgam na yan! Huwag na siyang saktan! Kaya naman, hinayaan na lamang nilang matapos ang ginagawa ng reyna ng mga langgam. Nang wala ng buhay ang aswang, lumabas na ito ng kamalig, gumapang papunta sa madilim na bahagi ng bakuran at tuluyang nawala. Samantala, agad namang kinalagan ng mga tao ang mga nakataling biktima. Ikinuwento ng magsasaka ang buong pangyayari. Kinidnap sila ng matanda dahil sa malaking atraso nila tungkol sa pera na siyang naging dahilan ng matinding galit nito. Habang nag-uusap ang mga tao, pumunta sa gilid ang tatlong magkakaibigan. Ang astig mo doon, tol! Paano mo nagawa yun? Paano mo natalo yung aswang? Huwag niyo nang alamin kung paano. Ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Sa bagay, pero alam mo tol, gusto ko lang magpasalamat ha. Kundi dahil sa'yo, baka patayin na kami ngayon. Wala yun. Sino pa ba magtutulungan? Kundi tayo-tayo rin, di ba? Magkakaibigan tayo eh. Walang iwanan hanggang sa uli. Nagtawanan sila sandali. Maya-maya pa ay tinawag na sina Paeng at Otep ng kani-kanilang mga magulang. Umuwi na sila. Ganon din naman si Donnie at ang kanyang lola. Pag-uwi, kinausap ni Donnie si Lola Sabel. La, sabi po sa akin ng aswang na kaya raw po ng mutya na buhayin ng mga patay. Totoo po ba yun? Oo, totoo yun. Gusto mo bang gamitin yung mutya para buhayin ang mga magulang mo? Hindi po, La. Masaya na po ako kung nasan sila. Alam kong nasa langit na po sila eh. Saka nandito ka naman po. Di ba sabi mo nga, gamitin lang sa tama ang kapangyarihan ng mutya. Hayaan niyo po. Palagi ko po yung tatandaan, Lola. Lola Sabel, mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, Apo. Siya nga pala, siguro ay panahon na para malaman mo ang totoo. Patawarin mo ko, Apo. Pero hindi talaga namatay ang mga magulang mo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi hindi naman talaga kita totoong apo. Natagpuan lang kita sa harap ng bahay ko. Basa ka ng ulan, nanginginig at halos walang malay. Maliit ka pa nun, kaya wala kang maalala. Apo, walang kahit na anong bakas kung sino ang mga magulang mo. Ni ang pangalan mo noon ay hindi ko alam. Kaya naman, binigyan kita ng pangalan at pinakilalang aking apo. Patawarin mo ko sa mga binuo kong kasinungalingan sa iyo. Sandaling natahimik si Donnie. Tila inisip ang lahat ng kanyang mga narinig. Pero sa halip na magalit, ngumiti siya, lumapit at mahigpit na niyakap ang matanda. Lola, hindi niyo po kailangan mag-sorry. Hindi po ako galit sa inyo. Kasi buong buhay ko, minahal niyo po ako ng buong puso. Pinalaki niyo po ako na parang tunay na apo. Tinuruan niyo ako maging mabuting tao. Lola, maraming salamat po sa lahat. Naluwa si Lola Sabel. Hinaplos ang ulo ng bata at sa mga sandaling yun, mas lalo nilang naramdaman na pamilya sila. Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal na pinili nilang ibigay sa isa't isa. Paglipas ng mga araw, mas naging pursigido si Donnie na pag-aralan ang kakaibang kapangyarihan ng mutya. Araw-araw, tuwing matatapos ang gagawin niya sa bahay, nag-e-ensayo siya. Sinusubukan niya kung paano niya kontrolin ang kapangyarihan nito hanggang sa natuklasan pa niya ang iba pa nitong kayang gawin. Nalaman niyang hindi lang lakas at proteksyon ang ibinibigay nito, kundi binibigyan din sila nito ng swerte. Naging sagana ang kanilang ani ng mga prutas at gulay. Nagkaroon sila ng pwesto sa palengke at mabilis na dumami ang kanilang mga suki. Malaki na rin ang kanilang kinikita. Dahil dito, naging maganda ang takbo
ng kanilang kabuhayan. Hindi lang nila natutustusan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, kundi nakakapagtabi na rin sila ng konting ipon. At higit sa lahat, ang sobra nilang pera ay itinutulong nila sa mga nangangailangan, lalo na sa mga naging biktima ni Mang Silvio noon. Maging ang pamilya ni Napaeng at Otep ay binigyan din nila ng puhunan para pang-umpisa ng kanilang sariling kabuhayan. Para hindi na mapilitan ang mga bata na maghanap buhay para makatulong sa kanilang pamilya. Sa bawat pagtulong ni Donnie at ng kanyang lola, pakiramdam ng bata ay mas lalo niyang nauunawaan kung ano ang tunay na gamit ng mutya. Hindi para maging makapangyarihan, kundi maging daan sa paggawa ng mabuti. At sa puso niya, nangako siyang gagamitin lamang niya ang mutya ng reyna ng mga langgam para sa kabutihan at sa pagtulong sa kapakanan ng mas nakararami. Dahil tulad ng mga langgam, maliit man sa paningin ng iba, ngunit kapag nagkaisa, kayang bumuo ng mga bagay na mas matibay pa kesa sa bakal. Naniniwala si Donnie na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay kayang magdulot ng pagbabago na tatagal magpakailanman.